ang ating topic ngayon is about God choose you and me. Amen. So ang ating verse, sabi na dito sa Hallelujah, in John 15:16, sabi niya dito, you did not choose to me. You did not choose me. Amen. John 15:16, sabi niya, you did not choose me, but I chose you and appointed you, so that you might go bear fruit. Fruit will be at last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Tagalog. Ito Tagalog. Very clear. Sabi dito, in John 15:16, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang nananatili. Sa ganoon, anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Ang Diyos ang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Diba? Kagaya natin dito ngayon. Diba, oh? Iba't iba tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Diba? Yes. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi natin, ang alam lang natin sa buhay natin, pupunta tayo sa abroad para magtrabaho, para sa future sa ating mga anak. Pero, mas maganda pala ang plano ng Panginoon sa atin. Why? Dahil nandito tayo, nagkasama-sama. Iba't iba tayo, di ba? Pero si Lord ang pumili sa bawat isa sa atin. Ako, kayo, pinili ng Panginoon para magamit sa Panginoon para sa kanyang kingdom. Di ba, ang plano lang natin noon, makapag-abroad tayo, di ba? Makapag-abroad, makaipon ng pera, tayo, makapag-aral sa ating mga anak. Ayun lang iniisip natin. Trabaho, pera, para sa pagkakita sa ating mga anak. Pero purihin ang Panginoon dahil nandito tayo, pinili ng Panginoon to serve God. Amen. Kagaya ko, nung maliit pa ako, gusto ko talaga maging teacher. Testimony ko lang, short testimony. Gusto ko talaga maging teacher. Pero hindi nangyari sa buhay yun. Hindi nangyari sa akin. Kasi yung mama ko nagkasakit, so hindi ako nakatungtong ng college. So, high school lang ako. Eh, paano mangyari yung teaching na yun? Di ba? Hindi! So, wala akong ibang hinangad kundi maka-abroad ako. Binigay ni Lord na maka-abroad ako. Pagdating dito, purihin ang Panginoon. Ginawa niya akong teacher. Ibang teacher pala. Ibang teacher pala ang gusto ng Panginoon. To serve sa Kanya. Amen? Para gamitin tayo. Teacher pala to preach the gospel. Amen? Hallelujah. Ibang teacher. And then, pero hindi ako nag-aral ng theology. Nag-aral lang kami ng pinaka-the best na eskwelahan. Holy Spirit. Brethren, give honor to the Lord. Kunting kuwan lang. Diba? So, naging teacher ako. Hindi teacher na magtuturo ng kabataan, kundi teacher to preach the gospel sa salita ng Panginoon. Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Bakit? Sabi niya dito, di ba? Sabi niya dito sa kanyang salita, di ba? You did not choose me. Hindi naman tayo ang pumili kay Lord. Bitaw niyo, napunta tayo dito. Hindi naman natin pinili si Panginoon, si Lord eh. Nag-pray naman tayo na maka-abroad. Pero pinili ka ng Panginoon at ako para gamitin ang buhay natin. Para maipahayag ang kanyang salita. And then appointed. Inappoint ka ng Panginoon. Ikaw at ako inappoint ng Panginoon. Para tayo manatili sa Kanya. Ibig sabihin noon, dapat lagi tayong nakakapit sa Kanya. Dahil kung wala si Lord, wala tayong magagawa. Diba? Anong gagawin natin? Manatili tayo sa Kanyang mga salita. Dapat tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Because there is power in the name of Jesus. Hindi tayo pwedeng mananatili pag hindi tayo nagbasa ng salita ng Panginoon dahil manghihina tayo,
magkaroon tayo ng mga problema, aalis agad tayo. Ang gusto ng Panginoon, kung bakit tayo pinili, gusto niya tayong mananatili sa kanyang presensya. Kasi kung hindi tayo mananatili sa kanya, mawawala din tayo. Di ba kadaming mga nananampalataya, ang iba, mga pastor na, ang iba, ginagamit na ng Panginoon. So very anointed na sila to preach the gospel. Pag isang araw nanghina sila, nawala sila sa Panginoon, tumiwalag sila sa Panginoon because of the problem. Why? Dahil kulang ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay. O, ang iba naman minsan, alam nila ang salita ng Panginoon, alam nila na hindi tama yung ginagawa nila, pero pinili pa rin nila ang mali. So ayun yun, dapat manatili tayo dahil ikaw at ako in-appoint ng Panginoon. Amen ba? Sabi nga niya dito sa kanyang mga salita in John 15:7, sabi niya, if you remain in me and my words remain in you, and whatever you wish in my name, the Father will give you. So grabe ano, kahit anong hilingin natin sa pangalan ni Jesus, walang ibang pangalan na ipinahayag ng Panginoon. Walang iba kundi Jesus. Jesus. Ayan yun. Ang number natin dyan. Jeremiah 33. Jesus. Walang ibang pangalan sa langit man, sa impabawid man, sa yuta. Lahat ng may pangalan ay luluhod sa pangalan ni Jesus. So kahit anong hilingin mo sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya. Bakit nga ba ikaw at ako pinili ng Panginoon? Bakit nga? Ha? Bakit nga? Ikaw at ako ay pinili ng Panginoon. So meron ako dalawang point dito. First, go and make disciple. Ito, kagaya dito sa ginagawa natin. Hindi ka lang basta-basta ng ordinaryong na tao. Hindi lang ibig sabihin na, helper lang ako. Hindi naman ako leader. Membro lang ako. No. Walang membro dito. Lahat pantay-pantay. Lahat tayo ginamit ng Panginoon. Lahat tayo nakakakilala ng Panginoon. Sabi niya, go. Lahat tayo ginamit ng Panginoon. At gagamitin ng Panginoon kung willing tayong magpagamit. Diba sabi niya, go and make disciple. Kagaya ng ginagawa namin ni Pastora. Lagi kami nag-evangelize. Binigyan namin ng panahon mag-evangelize. Kahit isang oras lang, marami ng mga tao na matatanggap. Maraming mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang makakakilala sa Panginoon through sa buhay namin ni Pastora na ginagamit ng Panginoon to preach the gospel. Dahil mahalaga ngayon na ipasundayaan, na ipahayag natin ang salita ng Panginoon. Dahil nakita mo sa mundo, for the first time nangyari sa buhay ay sa Pilipinas, ay doon sa amin sa Quezon, sa Valencia, at sa Musman. For the first time, grabe, isang gayaan lang. Wala na, grabe, ang dami mga bahay na isang gayaan lang sa baha. Hundreds of people ang nawala ng bahay. Diba? Isang gayaan lang. So dapat, ang gusto ng Panginoon sa atin, to preach the gospel. So kaya tayo pinili ng Panginoon, ikaw at ako, para yung mga neighbors natin, asawa natin, mga anak natin, pamilya natin, pwede tayong mag-share sa kanila. Hallelujah! Are you here? Amen. So, ayun yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Amen. To make disciple and to preach the gospel. Ayun ang gusto ng Panginoon. Kahit ikaw, akala mo lang, membro ka, hindi ka membro, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi ko ipinagmamalaki ang Jesus Christ the deliverer, but ipinagmamalaki ko ang Kristo na kumikilos sa ministeryong ito. Dahil ikaw at ako, gagamitin ng Panginoon. Lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay pantay-pantay. Hindi ka lang membro, hindi ka lang teacher, hindi ka lang apostle or pastor. Basta, meron kang
lakas ng loob at lakasan nga natin ang ating loob para ang ating mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay may pahayag natin. Sabi nga niya sa kanyang mga salita in 2 Corinthians 6 verse 2, sabi niya doon, Jesus said, today is the day of salvation. Why? Kasi ang mundo ngayon, pasama ng pasama. Kagaya na nangyayari ngayon sa mundo. Di ba, napapalitaan natin, ganito dito, patay dito, ganon. So, kailangan na talaga na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon, na ihayag ang salvation, na isa lang talaga ang Panginoon. Walang iba kundi si Kristo. Amen. So, ayun lang ang nakakaganda pag ikaw ang pinili ng Panginoon. Dahil very clear sa kanyang salita, sabi niya dito, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Appointed you. Hindi ka basta-basta na pinili ng Panginoon. Inappoint ka ng Panginoon to preach the gospel, to heal the sick, and to deliver demons. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang padalawa, sabi niya dito, to heal the sick and to deliver. Testimony ko lang dito, kaya ako napapunta dito sa Jesus Christ the Deliverer. At isa na rin akong ginagamit ngayon. Talagang ako ay nakulang. In year 2020, nagkaroon ng pandemic na time kasi may virus. Nakulang din ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero isang araw, isinusuko ko ang buhay ko kay Lord. Sabi ko sa Panginoon, talagang communication, me and God only. Sabi ko, Lord, hawakan mo ang kamay ko. Dahil kapag ako ang humawak sa iyo, pag nakabitaw ako, nanghihina ako, nakabitaw ako, nahirapan na ako umangon, nahirapan na ako tumayo. Pero kapag ikaw ang humawak sa aking kamay, kahit gaano man kalaki mga problema ko, hindi ako basta-basta nakabitaw. Isang araw, dininig ng Panginoon yung aking panalangin. Nakita ko yung kamay ng Panginoon siyang humawak sa akin. In that time, I commit the Lord. Lord, I surrender my life, everything to you. Gamitin mo ako. And then, humingi ako sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng pastor na mag-recover sa akin. Kasi yung time na yun, nang nagkasakit ako, grabe, ilang beses na akong nagpunta sa doktor. Pero wala talaga, walang result. Negative lahat. Hindi rin ako na-COVID. Pero lahat na lang sinira sa aking katawan. Nagpa-albularyo pa ako. Bumalik ako sa albularyo. Nag-awar ako dito. Grabe. Ang daming pira na ninakaw na kaaway sa akin that time. Na-scam pa ako. That time. Dahil nagkasakit ako. Yung everything ba na parang ninakaw na lahat ng kaaway sa akin. Tapos sabi ko, Lord, pinaalala ko ulit yung salita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, nagpunta ko dito sa Hong Kong. Sabi mo sa iyong mga salita, huminto the Lord whatever you do and your plan will be succeed. Ayaw mong mamatay, Lord. Nagpunta ako dito para sa future ng mga anak ko. Purihin ng Panginoon, binigay niya si Bishop para sa akin. True, kuun lang. Pinag-pray ako ni Bishop. Na-deliver ako sa kulang. Kaya nga, deliverer. Amen. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. Ito ako ngayon, ginagamit ng Panginoon. Kasama ko si Pastora. Hallelujah. Nagiging teacher ako, di ba? Parang ang lahat ng bagay ba, imposible, pero sa Diyos walang imposible. Kaya, God choose you and me. Ikaw at ako ang gagamitin ng Panginoon para sa pamilya natin, sa mga kababayan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, at sa mga neighbors natin to preach the gospel, to heal the
the blessing is coming in. So dito lang tayo magtatapos. Sabi dito sa conclusion, sa Matthew 21:22, sabi niya dito, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. To God be all the glory. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Oo nga, hindi nga naman natin plano ng ganito eh. Ang pupunta lang natin dito ay para magtrabaho. Yes. At sabi nga ng kanyang salita, before the foundation of this world, I will choose you. Piliin na kita. Hindi pa panahon, may panahon ng bawat bagay. Kaya nga sabi nga, hindi ako marunong mag-gitara. Sa Kaya Jeremiah. nagugulat ka, in just 1 hour, alam mo na, yung mga chord. Hindi naman natin plano yan eh. Yan ay nakadesenyo na yan sa buhay natin. Hindi lang natin alam. Ako nga, wala rin akong alam eh, yung pag-aaral na ng Biblia. Hindi nga ako marunong magbasa ng Biblia dati. Inaantok ako. Alam niyo yung mga inaantok, magpapastor yan. Kaya huwag kayong mag-antok-antukan pag nasa church kayo makinig. Totoo yun. Totoo yun. Antukin din ako doon. Magiging pastor kayo. Worshiper. Kaya huwag kayong Yes. gusto nung mag-pastor. Sige, matulog lang kayo. Amen? At saka yun nga, pag nagpapatuloy, dito pala natin napatunayan na true sa salita ng Panginoon. Sabi niya, to heal the sick. Totoo yun. Amen? Sino nga ba tayo para pakinggan ng Panginoon? Because we have the faith in our heart na talagang gagawin. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and forever. Kung ano siya noon, ngayon at magpakailan, magpagaling ng may sakit, magpatawad ng mga kasalanan, lahat na ang kailangan natin. Sabi niya kanina, Jeremiah 33:3. Call upon me. Alam naman ng Panginoon ang pangangailangan mo eh. Ang kailangan lang, you need to do action. Amen. Alam ko yung kailangan mo, Pinky eh. Kaya lang hindi ka naman tumatawag, kaya nade-delay. Parang yung mga Israelitas, imbes na ilang araw lang sila pumunta, 40 days lang, inabot ng 40 years. Kasi nga nade-delay. Amen. Sa totoo lang, ang bilis naman lang marating ang promise land dapat. Kaya lang sa sobrang katigasan ng ulo nila, kaya nangyari yung mga ganda. Nandun minsan tayo, Lord, saka na lang Lord, pumunta sa church kasi everything is fine. Walang mga problema. Minsan pinalo ka, imbes na pagpapala yung dala-dala mo pagpapalo. Kasi masyadong matigas yung ulo natin minsan. Kaya tayo pinapalo, napapahamak tayo. Pero pag sundin lang natin ang pangako ng Lord, trust in the Lord, hindi pa Lord, kalooban mo nga ba ito? Hindi, parang gusto ko lumapit na lang ako sa bangko Panginoon. Mapahamak ka tuloy. Amen? Kaya nga lagi kong sinasabi, 14 ng kawikaan, may daang pila matuwid sa paningin ng isang tao. Subalit kamatayan ang dulo nito. Maraming napapahamak. Dahil sa sarili nating karunungan, hindi tayo sumasangkulis. Amen? Kaya sabi niya kanina, doon sa lahat ng luluhod sa pangalan ng Panginoon, doon po sa Ephesians 6:8-11, Ephesians 2. Doon siya makikita. Amen? At kung walang ibang pangalan, bawakan mo kasi. Wala nang ibang pangalan na sukat kaligtas ng dahil ng tao. Lipan sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya nga, pinadala tayo dito. Hindi naman natin plano na pumunta dito. Ako nga, taga-central. Bakit ako napadpad? Kami nga, nandun lang sa ilalim ng puno. Sa ilalim ng puno. Hindi naman nila plano ni ating Marlene na pumunta dito eh. Doon lang kami. But there is a plan. Hindi mo plano, pero plano ng Panginoon yan. Amen? Hindi natin plano. Kaya minsan sabi ko, uurong pa ba ako, Lord? Nasa gitna na ako eh. At yung paglilingkod, parang nag-uumpisa pa lang ako, pinapasarap pa lang ng Panginoon. Kaya, ano bang gagawin natin? Go na lang. Sabi nga ng kanyang salita, those who endure to the end shall be saved. Ngayon ka pa lang uurong. Kung may talent kang share the word of God, kahit saan, ang season and about season, pastor ka man o hindi, alam niya, ang mga pastor, yan ay, para may magkaroon ng kaayusan ng mga gawain. Yes. Lahat tayo pantay-pantay. Amen? Kaya nga may mga pastor, may leaders, para maging maayos yung gawain natin. Pero sa totoo, pare-parehas tayo. John 1:10 sabi niya, ang sino man tumanggap at manalig, ay binibigyan ako ng mga Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay magkakapatid sa Kristo. Amen sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Doon tayo nagtatapos. God did not choose. You did,
You did not choose me, husband. I choose you. Tayong lahat gagamitin ng Panginoon para sa kaligtasan ng ating mga kapamilya, ng ating mga kaibigan, ng lahat ng pupuntahan natin. Huwag mong sasabihin hindi mo kaya. You have the anointing. By the anointed one. I am anointed by the power of the anointed one. Amen? Yan lagi yung sinasabi. Lord, kaya ko to. Para ngayon pinadala tayo dito, ang dami nila, Lord, ang daming church. Parang natakot kami, pero pinaalala ng Panginoon yung usapan na rin natin Marlene minsan, si Josue at saka si Caleb. Galing. Oh, sila lang ang sumunod. Sa mga lahi ng anak, ang dami ng mga lahi ng anak, matatangkat sila. Alam mo, ang mga lahi ng anak, mga ano yan, giganteng tao yan sa Biblia, ano? Ayun, yung sumunod si Caleb at saka si ano, at nagtagumpay. Ganyan ka at ganyan ako. Hindi lang ako, tayong